Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction, itong post, ang balita ngayon. Tungkol ito sa sinibak na DPWH Undersecretary na tinawag pinakamayaman sa buong mundo, hindi naman pinangalanan. So ito ang post. Pinakamayamang Yusek na sinibak, pangalanan ninyo. Taumbayan uhaw sa pangalan ng sinibak na opisyal sa DPWH. Umani ng matinding interest at panawagan mula sa publiko ang revelasyon ni Senator Erwin Tulfo na sinibak umano ni Pangulong Marcos Jr. ang isang undersecretary ng Department of Public Works and Highways dahil sa issue ng korupsyon. Sa panayam nitong Agosto 2, inilarawan ni Tulfo ang naturang opisyal bilang, ito ang payag ni Senator Tulfo, yung pinakamayamang Yusek sa buong mundo. Ayon kay Tulfo, ang sinibak na opisyal ay di umano nagkamal ng yaman habang nasa pwesto. Dahilan upang ito'y alisin ng Pangulo. Bagamat tumangging pangalanan ang nasabing Yusek, iginiit ni Tulfo na ayaw niyang pangunahan ang anumang pahayag ng Malacanang. Ngunit para sa maraming Pilipino, hindi sapat ang tahimik na pagsibak. Ang panawagan ay simple. Pangalanan, karapatan ng publiko na malaman kung sino ang opisyal na ito, lalo na pera ng bayan ang di umano'y pinakinabangan. Sabi ni Tulfo, ang balita ko, ang gusto ng palasyo, wala nang hahawak na flood control na mga politiko. Yung flood control funds o projects, wala na. Politiko. DPWH na lang. Kasi kung saan-saan po napupunta, maski wala naman pong baha, doon inilalagay. Dagdag ni Tulfo. Sa gitna ng lumalakas na sigaw ng mamamayan para sa transparency at pananagutan, tila hindi sapat ang patagong aksyon. Kung talagang seryoso ang administrasyong Marcos sa paglilinis ng gobyerno, bakit hindi ilantad kung sino ang tinutukoy na pinakamayamang Yusek sa buong mundo? Yan po ang title. Pinakamayamang Yusek na sinibak, pangalanan ninyo. Okay, maalala ko, if I'm not mistaken, yung unang, basta podcast ni PBBM, either yung nauna kay Katunying or yung pangalawa, sinabi niya yan, na marami na kaming sinibak, sabi ng Pangulo, kailang tahimik lang kami, hindi na namin pinapangalanan. Iyan ang style ng Malacanang ngayon. So bakit hindi pangalanan? Pera naman ng taong bayan yung pinakialaman. So dito mo makikita yung leadership style ng Pangulo na sobra siyang mabait. Ayun, napatunayan nila na may kalokohan ginawa. Dahil mabait ang Pangulo, sige, alisin ka na lang namin. Para hindi ka naman mapahiya, hindi ka na namin pangangalanan. Ganon ang style ng Pangulo. Mabait. Well, yung mabait, basically, is a positive na ugali. Kailan, kung Pangulo ka, kailangan may gulpi di gulat. Tawag namin yan yung psychological warfare. Nasa, example, si Tatay Digong.
Salita lang gamit niya eh. Yung tanim bala sa airport, problema panahon ng Pinoy administration. Pag upo niya, salita lang. Sige. Ituloy nyo lang. Ipapakain ko sa inyo yan. Gulpi di gulat. O di natakot yung mga tanimbala boys sa airport. Walang nangyaring tanimbala. Ngayon, unti-unti bumabalik. Kasi nga, mabait ang ano. So, ganyan yan. Sa gyera, mayroong battle of dito. Pag tinalo mo ang kalaban mo sa mind, wala na, talo na siya. Kaya ganun din yan sa labanan ng korupsyon. Dapat yung leadership is, sabi nga ni Senator Lacson, yung merong anong tawag niya, parang may pamalo. Nakalimutan ko na. Yung dapat may cabinet member daw, ang Pangulo, na siya ang kalimutan ko yung term ni Senator Lacson eh. Parang matakot ang mga kawatan sa gobyerno. Eh sabi naman ni Jose Claire Castro, hindi na kailangan, ang Pangulo na daw. Oh. Dapat ang Pangulo, yung medyo tapangan niya dagdagan niya yung tapang niya. Eh, wala eh. Yung pangatlong podcast niya, nung tinatanong siya ng Ivan Mayrena ba yun? Oh. Eh, paano kung kalyado nyo, yung gumagawa ng kalukuhan? Anong gagawin nyo? Eh, tumawa ang Pangulo. Sorry na lang, kahit kalyado na kita, wala kang paglalagyan, hindi na kita kalyado. Tumatawa? Paano ba yan? So, dapat yung pinaghalong okay yung mabait. Kaya lang kung palagi ka na lang mabait, ay talagang aabusuhin ka. Dapat kunting bagsik. Yan ang kulang sa ating Pangulo. Wala siyang bagsik. Kaya wala. Tinabaliwala lang siya. So, sino? Yung pinakamayamang Yusek. I believe, may source na maganda si Senator Tulfo. Hindi niya babanggitin yan kung hindi niya nalaman. So, sana naman, pangalanan nyo na para kasama na yan sa parusa. Eh, bakit ginawa nila yan? Pera ng taong bayan tapos binubulsa lang. Pangalanan nyo para malaman namin dahil pera ng taong bayan yung na-involve dyan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Meron tayong livelihood assistance sa kanila ngayon. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. Kape nga 14 na kabulan. Oh, daghan na kayo ginog. Oh, daghan na gyud kayong hinog ana oh. Maharbisa na 14 pa kabulan. Tag 70 ang kilo sa ingon ani pa. Dili pa siya panitan. 70 ang kilo. Oh, 70 ang kilo kung dili pa panitan. Oh, libot gyud ang yang unod. Daghan og unod. Mo ni siya gingalan nga kape nga Arabica. Arabica. Oh, 14 kabulan mag-harvest na ka sa kape. So pag makita gid nato nga luagid kayo ang kape ni Uncle Arnel. So diri mi nakapalit og seedling sa kape nga tag 25 pesos ang kada sa kapunuan. Ay naginaot mi nga kawas mi sa kalisod pohon nga mag-harvest sad mi sa kape. Kay nadasig mi sa among pagbisita dire. Kayo makita gid namo nga kayo na kape apan nagkalain-lain ni og tag iya. Oh. Dagan gid kayo gunod. Oh. Makita gid nato sa sunod nga pag-harvest dagan na pod karong mga isa ka semana pag-harvest si Uncle Arnel. So mo ani mi dire mo bisita mi. Kay nadasig mi sa pagkakita namo sa kape. O nga daghan ang unod. So makita gid nimo nga daghan kay unod sa Arabica nga kape. Ito kung ay mais babrak mais. Na mais to harvest. Kape na ito kuha ako.
Nindo tagid sa lugar sa kapihan ni Uncle Arnel. So muna ang una niyang tanong, mga 12 years na. So maupod niya ang 14 months iyang tanom nga kapi. So nadasig yun ni ani sa pagpananom. So pananom nami og maghawas mi sa kalisod og naa nami hatag sa mga anak nga kinahanglan nila sa ilang pag-eskwela aron makalampo sila kung naa sila kurso pohon na nami makaabag sa pagpaningkamot.